ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang inyong makakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Ilang araw na lang, Attorney Cam, ilang tulog na lang, eleksyon na sa ating barangay at SK. Ayan, kumusta naman ang ating mga kandidato, ha? Sana po sumusunod kayo doon sa panuntunan ng COMELEC. Otherwise, baka ma-disqualify. Ang bilis, no, Panyera, no? Ilang araw lang sila magkakampay. 15 days. Eto na. Eto na ulit. Oo. Pero ito, Attorney Cam, medyo may katagalan kasi bago na magaganap ulit itong SK elections. Ang tagal na na-postpone nito, ilang taon, Panyera, di ba? So, hopefully, ang susunod niyan ay sa 2025. Kaya pakapili mabuti ang ating mga kandidato. Otherwise, no, syempre, nagkakaroon ng mga postponements. Magdurusa kayo kapag kapalpak ang mga pinili ninyo. Dos Kumpanyeras. At syempre, panahon ng gantihan ngayon, Attorney Cam, sa mga hindi kayo isinali. Doon sa mga ayuda na dapat sana'y nakatanggap kayo. Ayan, ngayon na ang pagtutuos. Alam mo, Panyera, nakakatawa yung mga meme na lumabas tungkol doon sa mga parang slogan. Di ba may mga slogan yung ating mga kandidato? May nagsabi rito, dating lulong, ngayon ay tutulong. Maniwala kayo. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Yan, di ba? Dating hindi naghihilod, ngayon maglilingkod. Yung ganun, Panyera. Ano ba yun? Oo. Tapos yung mga dating may bisyo, ngayon magbibigay ng serbisyo. Yan. Naman, totohanan ba yan? O yung iba naman kasi, Attorney Cam, no? Tumatakbo lang kasi may sweldo. You know, tambay sa kanto, pahingi-hingi, miss, pahingi naman ng 20 dyan. Pahingi-hingi ng ganon. Pahingi naman pang yosi dyan. Pagkatapos biglang kakandidato, Attorney Cam, para may source of income. Abay, pagka po ganyan ang kandidato, asahan nyo na, wala yung ibang matinong gagawin. Dos Kumpanyeras. Hindi nga niya makaya sarili niya, lalo pa kayong mga kabarangay niya. Wag pong ginagawang pangkabuhayan ang pwesto sa gobyerno, no? Kapag yung eleksyon, no? Of course, iba yung ikaw civil service eligible, empleyado ka ng gobyerno. Pero yung ikaw ay kakandidato dahil wala kang trabaho, hindi ka matanggap sa opisina, hindi ka matanggap bilang driver, bago kakandidato ka barangay kapitan, barangay chairperson, or barangay kagawa dahil wala kang pambuhay sa pamilya mo, ay ibang usapin yun, Attorney Cam. Ayan. So, you were saying? Kaya, ayan yung mga iba po na mga gustong bumoto. Yung mga, kasi uso pa rin kahit maliit na, especially sa Metro Manila, yung mga bigayat. Wag iboboto kapag ka nagbibigay. Bibigay ka ng 20, 50, 100. Yung lang ba ang katumbas ng dignidad mo? Diba? Anyway, magkakaroon po ng taas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas, October 24. Ayon po sa oil firms, 95 centavos, halos piso po ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 130 naman sa kada litro ng diesel. Ang kerosene naman ay may dagdag na 1.25 sa kada litro nito, epektibo po bukas. Ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa galaw nito sa pandaigdigang merkado. Dos Kumpanyeras. Kaya, Attorney Cam, magpa-full tank ka na. Kaya lang, hindi pa sweldo Oo nga medyo bitin. Oo. Nasa pecha de peligro pa rin tayo. Oo, pecha de peligro. Kaya medyo alanganin ang ating pagpapa-full tank. Anyway, konti lang muna. Hindi. Wala tayong choice kasi tataas talaga, Attorney Cam. Dos Kumpanyeras. Anyway, kanina pa binanggit na ng ng balansyado, Attorney Cam.
yung topic natin, yung mga signs na hindi mo dapat bilhin ang property. Ang sabi sa akin ng Henry Uri, bibilang kita ng property, ano bang gusto mo? Saan mo ba gusto? May nag-comment nga yung mga signs na hindi ko bibilhin yung property, pag feeling ko may sa feng shui, hindi maganda. Ganun panyera. Kasama yun sa tinitingnan. At saka pati yung may 4, number 4, wag daw bibili ng may number 4. Because number 4 means death. Yan. Yan sa mga feng shui, Attorney Cam. Pati yung yung pagtumbok. Yung mga ganyan. Yes, may mga ganyan. Pamahiin. Yan. Pero ito, pag-usapan natin, yung legal na aspeto. Legal na aspeto. Yan. Hindi po ibig sabihin na, may sign, bibili ako ng property. Anong sign? May sign na merong libreng mumo. Ay, nako, parang ayoko ng may mumo. Dos Kumpanieras. Para pagpasok mo, parang bigat ng property na to. Ay, hindi yung ganon. Yung signs are palatandaan na hindi nyo dapat nabilhin ang property. Maliban pa dun sa issue ng bad feng shui, sa issue ng, may namatay na dito, or sa issue ng, sinasabi nila, may mumu dito, nagpapa-spirit of the glass kami. Ganon, hindi po yun ang tatalakay natin, kundi yung mga palatandaan na hindi advisable, no? Dahil hindi safe na bilhin ang property, hindi dahil sa ito ay prone to landslide, pero may issue po ang ownership o merong cloud sa title o kaya naman, Attorney Cam, may mga ibang claimants. Dos Kumpanieras. So, siyempre, Attorney Cam, marami sa atin talaga ang natutukso, lalo na pagka medyo mura-mura. O kaya minsan, mura lang to kasi rights lang. Naku, yung rights common, na yan. Yung rights na yan. Very common. At very usually, common talaga. Nagiging ugat ng problema. Nawala na yung pera mo, naglahong parang bula. Yung problema ng rights na yan, nasa lumo lang. Hindi pa nailipat sa pangalan mo. Yes, diba? Oo. Ayan. So, importante po, kaya pag pinag-usapan natin, itong talakay natin, Attorney Cam, in essence, it's all about due diligence. Ano ba, Attorney Cam? Kapag sinabing due diligence. Ibig sabihin, kayong mga bibili, kailangan po mag-exercise ng tamang pag-iingat. Yan. Dapat laging tignang mabuti, no? Makinig sa Dos Kumpanieras kung ano nga ba yung mga do's and don'ts. Yes, sa pagbili ng property. Ayan. So, unang-unang titingnan nyo, syempre, ownership. Sino ba yung nagbibenta? Sino ba may-ari nito? No? Ito bang katransaction mo? Siya ba yung may-ari o siya ba ay kamag-anak, may special power of attorney? Kung may-ari, check. Kasi, of course, hindi lang yun ang titingnan mo. Pero check ka na dun sa part na yun. Paano kung halimbawa ang nagbebenta ay yung isinanglalang sa kanya? Yes, isa pa rin usapin yan. Ekis, di ba? Ekis yun. O halimbawa naman, nga siya nga may-ari, pero are you single? Are you married? Are we dating? What? Di ba? What do you want? Importante yun. Single or married. Yan. O bakit? Kasi kapag single, okay lang yun. Tapos nasa kanya ang title, siya may-ari, go. Hindi pa. Next step pa kasi marami tayong titingnan. Pagka married naman, ano ang status? No? Importante po kasi kailangan makuha ang consent ng asawa. Yan. Kaya hindi tinatanong po natin, are you single or married? Not for purposes of dahil may interest tayo sa ating katransaksyon, kundi para din sa iba yung pag-iingat o sabi nga ni Attorney Cam, yung due diligence. Dos Kumpanieras. Yan, napaka-importante nito. Alimbawa naman, attorney, okay lang yan. Divorce na kasi sa Amerika. Ang problema, recognized ba dito sa Pilipinas? Kasi take note, ang diborsyo para kilalanin dito sa Pilipinas, yung diborsyo at ang epekto nito para kilalanin dito or maging epektibo dito sa Pilipinas, ay maging enforceable dito sa Pilipinas, dapat po ay pinare-recognize dito sa Pilipinas. Ang tawag dyan, recognition of foreign divorce. Ayan, importante po yan. Dos Kumpanieras. Kasi kahit pa divorce at hindi yan recognized, chances are, silang dalawa pa rin ang nagmamay-ari ng property unless ito ay mana at nakuha during the marriage. Ayan. Yes. So, maraming aspeto ang dapat na tingnan, bahagi po ng due diligence. Ang tinatalakay pa lang natin ay issue ng ownership. Who is the owner? Tsaka yung issue na
clean title, Oh, di ba? yan, clean. Paano mo masasabing clean title? Kasi kasama na doon yung part ng pagiging due diligence natin, yung owner Oo. tinitignan, di ba? Now we go to second part. Oo. Yung documents, yung records. Yes, Yan. di ba? Kasi yung isa nga nakakilala ko ang nakalisa sa owner, yung asawa niya, at saka yung mother-in-law niya. Pero ang nagbebenta, yung asawa. Ayan yung asawa nung, naging asawa na siya. So, na-acquire itong property Panyera, single pa si Kuya. Kaya dalawa sila nung nanay niya. Ayan. Kung wala pong SPA, kasi andun din yung, yung nanay, di Isa ba? pa rin punto yan, kung Diba? co-owners. Oo. Hindi pwedeng basta-basta ibenta ito ng ng asawa sino niya, lang, kung sino oo. lang. O isa lang doon sa may-ari. So, kailangan laging titingnan mo, ay magkano kaya tong na to? Yes, may Diba, et al. owner? O meron pang Yes, end. end. Ayan, Nako. oo, importante po yan para din po sa inyong proteksyon. Dos Kumpanya. At syempre, titingnan niyo yung likod. Kasi baka naman po merong mga annotations. Tama. Ano ba yung mga annotations na yon? Syempre, may tinatawag tayong adverse claim. Ano ba yung adverse claim? Declaration in writing na meron siyang declaration in writing na naka-annotate doon sa likod ng title ng property na nagsasabi may claim siya doon. Oh. Ayan, take note po ha. Ito po ay effective lamang for 30 days. Pero hindi ito basta-basta nakakancel because you will have to go to court para ipa-cancel ito. Dos Kumpanieras. Ay, ano to? Adverse claim. Ay, X. Oo, may adverse claim. Oo. Cross mo na kagad Cross mo yun. na. Kung bibilhin mo rin naman, ipa-cancel mo po muna yung adverse claim. Yes. Gawin mong kondisyon. Oo, hindi pwedeng ganun. Importante po yun. Yan. So, syempre, other than adverse claim, baka meron ng annotation ng lease pendants. Ano naman yung lease pendants? Ito po naman ay annotation or notice na ang property ay may pending na issue o kaso sa korte. Nakabinbin. Nakabinbin ay dalawa pala nag-aaway. Oo. Naka-double sale, triple sale pala ito. Tapos bibili Ayan. mo, makikisaw ka pa. O kaya naman, Attorney Cam, may issue pala ito na pineke ang dokumento at pinapanalify pa or pinapakancel yung title. Ang diba? notice of lease pendants po, again, ito po ay isang babala sa lahat po na ang lupa po o kaya yung binibilin yung property ay kasalukuyang sangkot sa demandahan. Yes. Ay, Yan. ang galing na magtagalog. Ang galing magtagalog. Demandahan ni tayo Attorney Cam. dito. Dos Kumpanieras. Ayan. So, yun po yung tinatawag na notice of lease pendants. Ayan. Attorney Cam, meron din tayo yung DZRH Malakas promo question, ha? Yes. Mamaya, sasagot. Nabanggit na po namin dun yung sagot. But anyway, of course, meron din tayo, Attorney Cam, yung tinatawag na mortgage, no? Annotation ng mortgage. May lien or encumbrance sa property. Nakasangla pala. Nakasangla. Biningli mo. Hindi binabayaran pala yung utang. Naku po. Eto ngayon, nakasabi doon sa kanilang mortgage agreement na i-foreclose. Naku po. At extrajudicially. Yan ang Oo. ibig sabihin nun. Hindi na itutuusin pa sa korte, hindi na magdedemanda para i-foreclose yung property. Binili mo pa din, matigas ang ulo mo. Oo. Ayan ngayon. Close ang mortgage. Ibig sabihin, isusubasta na. Ang only recourse mo lang, sumali ka para mapunta sa iyo yung property. Sumali ka sa bentahan. Bibilhin mo ulit yung property na nabili mo na. Di nagoyo ka. Oo. Bye-bye, pera. Dos Kumpanieras. Ayan. So, iba pa po, marami pa pong iba, ang tatalakay natin. Pero, Attorney Cam, ano na nga ba ang ating DZRH Malakas promo question? Sa mga gusto pong sumali at manalo ng 500 pesos, 2 winners po ang mananalo ngayon sa ating programa. Sagutin lamang ang katanungan na ano ang tawag sa annotation sa titulo ng lupa na nagsasabing may pending case ang o sangkot property. sa demandahan Sangkot ang sa property. demandahan. Ako po. Yes, at para po kayo makasali sa ating DZRH Malakas promo, pwede po kayong magpadala ng inyong sagot sa DZRH Dos Kumpanieras bilang private message. Doon po ipipm or private message ang sagot with a screenshot. Patunay na kayo po ay
follower at liker ng DZRH Dos Compañeros, and at the same time na kayo po ay nag-share sa ating live tonight. Yan. At syempre naka-live na po kami ngayon sa DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, at sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Yes. And speaking of, Attorney Cam, magandang gabi po muna kay Pancho Sabordo Jr. Nanonood sa atin gayon din. Si Apolinario Madrisa dyan sa New Zealand. At nanonood sa atin sa DZRH Dos Compañeras, JH Nirasog. At gayon din si Divera Makoy, Mami Vita Adami, at Erlinda Gonzalez, si Richelle Adarlo, at si Mary Lily Matawaran. Ayan, magandang gabi rin po. Nanonood sa atin sa Signal Channel 18 si Nanay Connie Vista, si Clyde Aguilar, si CK, tsaka si Liam. And hi po, magandang gabi kay Sir Luding Bungali. Magandang gabi pa. And of course, Ate Lily Baradi. At nanonood din sa atin, Attorney Cam, ang mga taga General Santos City, care of DZRH News FM Gensan. Si Mami Belen Rivera ay nanonood sa atin, tsaka si G. Almoguera at Eduardo Narvaez, si sino pa ito? Moonbeats, Felix Celestino at Rowena Acha. Magandang gabi po sa inyo. Boboy Pertos sa Puerto Princesa City, Palawan. Malakas na ulit ang signal natin doon. Wow, thank you. Si Raymond Botalan at Ma'am Grace Recta, Eva Duques. Bagong listener natin ito si Eva, Attorney Cam. At Ma'am Irene Almodovar, si Kenneth Arevalo, at Roxanne Costo, Brian De Leon, kayo din si Tita Ami Miraflor Garcia, at maraming iba pa. Si Rico Bagisi, magandang gabi po sa inyong lahat. Oy, singit ko lang. Singit ko lang po. Benjamin Lim sa San Jose del Monte, Bulacan. Emma Samiliano, Jerry Sumagaysay, at si Zoraida Faliorina, magandang gabi, nanonood sa Pampanga. Magandang gabi po dyan sa inyo. Ayan. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Kasama ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At tinatalakay ho natin na yung mga signs. Signs. Parang ano lang no? Parang Halloween lang speaking of Halloween, may mga iba na nag-trick or treat na. Talaga? Sa mga kani-kanilang barangay. Good luck naman sa sugar. Anyway, Attorney Cam, tinatalakay pa rin natin yung mga signs or mga palatandaan na hindi mo dapat nabilhin ang property na ibinibenta sa iyo, lalo na, especially Attorney Cam, mas alarming ito kapag kamura. Chances are malaki ang problema niyan kaya binibenta ng mura, nangangarimuhan, gustong kumita kahit papaano. Yan. At syempre, meron pa tayong DZRH Malakas promo question tonight. Para sa ating malakas promo, ano ang tawag sa annotation sa titulo ng lupa na nagsasabing sangkot sa kasong demandahan ang nasabing property? May kaso ang property sa korte. Ayan. Oo, yun yung lis pendens. Spell natin yung lis pendens. Lis pendens, L-I-S. Sige, Attorney Cam. P-E-N P-E-N-D-E-N-S. Pendants. As it sounds. Lease. L-I-S. Pendants. Yan. Ang pagkaiba naman po ito, parehong may issue ito, yung lease pendants at saka yung adverse claim. Yung adverse claim, hindi pa po nakakarating sa korte. Meron lang, halimbawa, ay binibenta yung property. Ay, di pa may karapatan ako doon. Lease pendants. Habang hindi pa ako nagsasampa ng kaso. Kapag ka po nasa korte na, kukunin mo lang yung docket number tsaka may kung ano man dokumento i-require sa iyo at yun naman yung isasubmit mo doon para mas mahaba kasi pag may lease pendants po habang hindi natatapos ang kaso nananatili po ito, hindi ito maaaring i-cancel. Ang adverse claim, ang validity lang nito ay 30 days pero pwedeng 30 days pero dapat pong isampa sa kaso sa korte ang pagpapakancel ng adverse claim. Yun po yung pagkakaiba nila. Pero, ibig pong sabihin wala pang kaso pag adverse claim. Notice of lease pendants po yung merong kaso or merong asulto o demandahan sa korte. Dos Compañeras. Mas matagal ang epekto ng Attorney Cam ng lease pendants. Ayan. So, binanggit na natin kung halimbawa may mortgage, sorry ka, no? O kaya naman Attorney Cam kahit pa natapos kaya mayroon Attorney Cam yung anong tawag doon
lease contract. Tingnan din po ninyo. Not necessarily na turn off ito. Pero may mga lease contract kasi nakalagay doon, may option to purchase or may preemption right. Anong ibig sabihin nito? Na kapag ka ibibenta ng may-ari ang property, kailangang i-offer niya muna sa akin ito. Ako ang may right of first refusal. Yan, yung mga terms. Preemption, right of first refusal, na dapat sa akin muna i-offer bago i-offer sa iba. Or, halimbawa naman, Attorney Cam, wala ngang lease. Pero ito naman na wala ngang, anong tawag doon? Kumbaga, merong tenant or tenurial, ang tawag doon, leasehold agreement, no? Merong nagsasaka ng property. At sila yung, dati ang tawag natin tenant, pero meron silang leasehold agreement. Dapat ay i-notify yung nagko-cultivate ng lupa dahil sila yung may right of first refusal. Kahit pa ito halimbawa ay wala naman siyang kasunduan because, no, sa Department of Agrarian Reform, di ba? Requirement na yung tenant o actual na nagtitil o nagsasaka ng property ay sila yung may karapatan na bilhin ito. Dapat i-offer muna sa kanila. In fact, kailangan mo ng clearance mula sa Department of Agrarian Reform. At patunay na ito ay nai-offer na doon sa actual na nagsasaka sa lupa. Dos Compañeras. Meron din, Attorney Cam. Next pa. Kaya nga Panyera, doon sa may preemption right, no? Doon sa mga halimbawa kasama na ba dito, sinama mo na Panyera yung mga nag-release pero hindi pa expired. Yun. Isa pa rin usapin yun. Hindi pa expired ang kanilang contract. For example, binenta ang property ngayong October. Ang kanilang terms dun sa kanilang lease agreement 5 years pala. 5 years. Hala, papaano na yan? Kailangan mong irespeto yun. Yes. So, isa kasama pa rin yun. Oo. Although, hindi naman talaga siya danger sa iyo, pero kabawasan sa iyo yun. So, sa halip na kumikita ka na, paano kung itong lease na ito, nabayaran ng buo? Oo. Di 5 taong kang may property ka na sa pangalan mo. Pero, hindi mo ma-enjoy. No? Hindi mo ma-enjoy ang property. Hindi mo ma-possess ang property. Oo. At hindi mo rin, hindi mo parentahan or what. Tsaka, at the same time, paano nabayaran na doon sa dating may-ari? Wala ka na. So, kumbaga, wala kang kinikita doon sa property mo. Except, of course, yung fact na tumataas naman ang value ng property na ito. Yes. Pero just the same, malaking kabawasan yun para sa'yo. Binili mo na nga diba? Tapos hindi mo mapakinabangan. Hindi mo mapakinabangan. Dos Compañeras. Ayan, meron din po tayo yung Rule 74, no, ng Revised Rules of Court na nagsasabi doon na within 2 years mula doon sa mula doon sa yung instrument ng paghahati-hatian, hindi maaari siyang, kumbaga, subject pa ito, pwede pang habulin. Nino? Nung mga na-deprive, no? Yung mga na-deprive ng inyong ng mana, o kaya naman ay yung mga creditors. Ayan. O yung pinagkakautangan. Usually, naka-annotate din yan dun sa may titulo, Panyera, no? Subject to Rule 74. Kung hindi mo alam yun, Rule 74 Rule 74 ay ibig po sabihin, mana ito. Yes. No? Mana ito, naging subject ng paghahati, pero binibigyan ng pagkakataon yung mga hindi nabigyan na isali sa manahan na dapat sana may karapatan, at saka yung mga yung mga creditors o pinagkakautangan, pwedeng habulin. Ayan. Dos Compañeras. Usually nangyayari ito, Attorney, kami yung mga naghahabol, yung may illegitimate or non-marital child or non-marital children. Viral na viral ngayon yung statement na 15 years po kaming nanahimik. Ay, alam mo ba yung Panyera? Pero dapat lang naman talaga manahimik. Kukwento ko sa'yo. Alam ko yun. Ay, alam mo ba yun? Ayan. Diba? Mahirap na. Mahirap na. So, irespeto natin yun. Tsaka Panyera, yun nga, may kinalaman pa rin. Kasi kung halimbawang magkaroon ng habulan sa properties, meron at meron pa rin. Oo. Kaya lang, Attorney Cam, kasi kung ito halimbawa ay nagkahatian na, paano mo pa hahabulin? Kasi lumagpas na kayo dun sa 2-year period. Lumagpas na ba? Kaya naman nagsettle, ang tagal-tagal na. Diba? Paano mo? May mga ganyan. So, paano mo i-claim pa yung mga... Yes, oo. Dos Compañeras. Updated pa lang Panyera ikaw pala ang alam mo maghahatian na. Dapat lumabas ka na. Diba? Kasi sabi nga ng professor ko. Ano sabi ng professor mo? Sabi ng professor ko, tinatanong ko kasi siya,
teacher ko sa land titles and deeds, no? Ang tanong ko, sabi ko, Din kasi namin siya noon, Din, ilan ba ang anak mo talaga? Kasi alam ko isa lang, pas meron siyang isang ampon. So ilan po ba ang anak mo talaga? Sabi niya, malalaman mo kapag nakaburol na ako dahil doon lalabas. Dahil may kaya, syempre. Okay. Doon lalabas. Doon nga lumabas. Okay. Kasi usually ganoon. Oo. Pero doon sa burol at kaya naghahatian ng properties tapos hindi ka lumabas, ibig sabihin hindi ka interesado, hinayaan mo lang. Syempre yung iba, lalo na yung mga legal na pamilya, asawa, anak, no? Yung Attorney Cam, lalo na kung wala silang kamalayan, bala kayo. Mabilisan tayo dito. Diba? Alam nga namang, nasaan pa? May anak ba si nanay, si tatay sa labas? Hindi mo hahanapin hindi naman ganun eh. Ikaw ang may claim, ikaw ang a-appear. Dos Compañeras. Ayan, naligaw tayo. Kasi napag-usapan yung Rule 74. Rule 74. Na naka-annotate dun sa may titulo. Kaya dapat alerto ka din kung ikaw ay may pautang doon. Kung creditor ka, di ba? Creditor ka. Now, meron din, of course, yung usapin ng yung homeowners restrictions. By deed of restrictions, pag bibili kayo ng property, lalo na sa mga exclusive subdivisions, Attorney Cam, merong restriction na bawal magtayo ng store, o bawal magtayo ng kung ano, hindi pwedeng maglagay ng commercial space sa binibili mong property. At saka, meron din mga parang 3 meters dun sa harap ng highway, bawal. Kapag public highway, hanggang 60 meters, posible. Kaya, kung halimbawa bumili ka, tapos tingnan mo din, no? Kapag ito halimbawa especially patent, no? Free patent, nakuha yung property, binili mo, no? Yung title na may naka-free patent, chances are, no? Kapag halimbawa gagamitin ng, lalo na tabi ng highway, gagamitin ng gobyerno, may naka-annotate yan usually yung easement, no? Dahil binigay sa iyo ito ng gobyerno, syempre hindi ka rin babayaran ng gobyerno maliban din sa mga improvements na inintroduce mo. So gayon din mga mangyayari sa iyo kasi lumilipat po yung mga ganitong annotations. Yan. Dos Compañeras. Ayan, so magandang gabi po muna, Hilaria Pagunuran sa Tuguegarao City, si Richelle Adarlo, dyan sa magandang gabi po sa inyo, and of course si Zoraida Falorina at maraming iba pa. Nanunood din sa atin, Attorney Cam, sa Bonifacio Sope and Fidel Aquino, at si Eli Abanto na nanonood sa atin sa Labo, Camarines Norte. Meron pang nagsabi dito, hindi ko lang alam kung saan yung Camarines Sur, Attorney Cam, na binabanggit niya. Hindi ko lang makita, pero magandang gabi po sa inyo. Gayon din si David Villordon Jr. na minaw diri sa Laing Nasod. Alam mo ibig sabihin nun? Hindi. Nanunood dito sa ibang bansa. Ayan. Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi kaninyong tanan. Bisan asa mo. And of course, si Violeta Mangulabnan. Attorney Cam, next na titingnan din natin, yung palang mga dapat tingnan nyo. Huwag nyo bibilhin basta-basta kasi kahit pa tempting, lalo na pag nakita nyo may sign na, nagro-road widening. Yari. Tapos tinayuan mo pa ng bahay. Di giba ngayon ang bahay mo, take kapag dinaanan. Hindi naman yung basta-basta, hindi ang daan naman, diretso yan, hindi yan liliko-liko, diba? So, zigzag, diba? Sa kanakita public highway, zigzag po ito. Yung daan ang nag-adjust para sa'yo. Diba? Hindi po mag-a-adjust, no? Ang Department of Public Works and Highways para hindi tamaan ang bahay mo. Kapag yan ay naging subject ng naging daanan, no? Extension o kaya ay ang tawag bypass road o diversion road or daanan ng MRT, LRT, sorry ka na lang. Hindi mo pwedeng ikatwiran, dyan po yung namin, bedroom namin. Sorry ka. Of course, mababayaran ka din kung sakasakali. Depende, again, yung ito ba ay patent na meron may annotation sa likod, nakalagay dun kasi usually nakalagay na dyan, Attorney Cam, no? Pwede siya maging subject or maging site ng diversion road or daanan. Kaya tingnan din po yung mga annotation sa likod. Yes. Hindi porket walang actually hindi sa likod nakalagay, Attorney Cam, dun sa front nakalagay na din dun. Yan. So, kahit pa walang annotation sa likod, walang encumbrance, walang kung ano man. Nandun pala sa harap, doon sa may
pwesto noong mga technical description, tingnan nyo din po yan, ha. Yan po ay nagmamatter din. Dos Compañeras. Ano pa ba ang nakalimutan natin, Yung Atty. Cam? Panyera, yung Attachment or levy. ayan, pwede rin yan. Oh, kasi naka-attach na pala yung property. Ano ibig sabihin kapag naka-attach na ang property? Ang naka-attach yung property ay ibig sabihin nyo, posible siya, ang naka-attach ang property, posible siya na ipang-satisfy doon sa pagkakautang. Halimbawa po kasi may utang, no? Credit, sila, kademandahan. Tapos naka-attach yung property na yon. Sabi, ito na po yung pambayad ko ng utang ko sakaling matalo ko. Wala na, pinambayad. Iba pa rin yung levy. Yung levy ay kukunin na talaga. yung attachment, ina-attach pa lang. Pending pa lang. Oo. Kung sakaling manalo siya or matalo siya. Oo, pending pa lang. So, nakahang pa. Pero yung levy, Hala. ito na yun, yung susubasta na, pambayad dun sa pagkakautang. So, kumakanta na yun ng goodbye. Gano'n. So, wag nyo na pong kukunin ito, ha. Delikado ang pera nyo. Dos Compañeras. Yung iba kasi nagtutuso, Atty. Cam. Oo. Paano naman, Panyera, yung yung halimbawa, bumili ka ng property na maaaring yung avulsion ba? Yung unting-unting nakakadkad. Yung malapit sa Panyera? Malapit sa mga ilog, creek, dagat. Aka bibili dyan. Yung mga, by the way po, ha, may mga nakikita ko sa Facebook, yung beachfront. Ay, oo. Oo. May title. Yan. Ayan, totoo nga bang may title yan? Wala pong nagmamay-ari ng beachfront, ha? Correct. Ng beach area, bawal po yan. Hindi po yan maaring maging pagmamay-ari ng pribadong individual. Ang nangyayari lang po dyan, kumbaga ay naka-lease sa pribadong individual, no? For how many years. Pero hindi po yan napapatituluhan. yung lupa na malapit doon. Siguro, pero yung beach mismo, hindi po. Siguro yung ilang malayong dipa, no? Tapos may bahay doon. Katapat niya yung beachfront. Actually, ito, Atty. Cam, if I'm not mistaken, 20 plus 5 or 25 plus 5 meters. Kalayo, di ba? May easement po yan. Hindi kayo maaaring magtayo ng kung ano man. Yan. So, nag-iingat din po dapat dyan, ha, usong-uso ito. Dyan sa Batangas, Atty. Cam, may client ako, nagtatanong sa akin, pwede pa ito, may title na daw. For release na daw ang title. Paano mapaparelease ng title? Ni walang tax declaration. O, di ba? Tapos, Dos Compañeras. Okay, gawa na, Atty. Cam. mautak yung mga yung mga sabi mo yung 20 to 25 meters na nakabili ng lupa. Bibilhin niya nung mga may balak magtayo ng resort. Para doon sila malaking bahaging porsyento. Ayan. Kaya karamihan diyan yung mga malalakihan ng bayad din lalo kapag resort ang magtatayo. Kaya yung mga nakalagay din dyan, island for sale, hindi po ito maaaring maging pagpapay-ari ng pribadong yung mga individual. isla. Oo. Lalo na sa Coron, Panyera. yung mga isla doon, walang tao doon. Pero may mga iba doon na parang may mga tribu ba? Na parang pinapayagan sila. Pero sila lang po ang maaaring nandoon. Hindi po pwedeng tayuan ng mga infrastructure. Yes, kasi protected po siya ng DNR. Yes, may mga areas po na tinatawag natin ng under ng flag P. Yes. Yung forest land, basta for tourism, no? Pwede po yun. Pero hindi po ito ownership. No? Parang kayo lang magiging caretaker. Correct. Meron din po naman na naka-under ng SIFMA, Socialized Forest Management Agreement. So, ibig sabihin niyan, kayo pa rin ang caretaker. Pero, iba-iba po ang features nito na maaari ninyong gawin. Dos Compañeras. Kaya nag-iingat. At syempre, importanteng malaman ninyo, is the property alienable and disposable? Baka naman binibili nyo timberland, forest land, no? Ang ganda military nito. Reservation. Ang daming pang troso. Gagawahan ko ng ito ng pang-glamping. Diba? Gagawin pang-glamping, bibilhin mo, magkakatitulo na daw ito. Imposible. At take note po, ha, hindi porket ang nakatanim na dyan ay mga nyog, no? Or manggahan na, hindi na siya classified as timberland. Kasi, ang prevailing po ay kung ano yung deklarasyon sa kanya or classification sa kanya. Maari kasi na, kasi nakaligtas, nakalusot, no? Napagtaniman ng kung ano-ano. Pero, ang classification pa pala ay timberland, forest land.
hindi nyo pa rin po mapapatituluhan ang property. Dos Compañeras. So basically yan po ang mga titingnan ninyo, mga importanteng punto na titingnan ninyo kapag kayo ang bibili ng property. Those are the warnings, the warning signs. Yeah. Alam na this. Oh, alam na. Yan. Attorney Cam, ang ating DZRH Malakas promo. Para sa mga gusto sumali po, para sa ating DZRH Malakas online promo, sagutin po ang katanungan na ano ang tawag sa annotation sa titulo ng lupa na nagsasabing sangkot sa demandahan ang property sa korte. Yan, message na lang po. Attorney Cam, sabi ng Kenneth Arevalo, may kilala ko sa amin, binakuran ang tabing dagat, ay bawal yan. Ay! Oo, happy birthday din kay Casey, apo ni Fidel Aquino, and si Joseph Abalos, magandang gabi, nakikinig at nanunood sa atin. Si Jinky Parley Andrade, yan ay kababayan ko, Attorney Cam, mapagpalang gabi daw sa ating lahat. And sabi ni Ma'am Grace Recta, thank you sa tips mga attorneys. Ayan. Yan, Attorney Cam, basa ka na ng question mo. Eto, maghahanap ako panyera. Si Rose Manalo, ang notice of lease pendants, ibig sabihin may kaso ang lupa. Ay, opo. Tama yun. Yan. Si Marcelo M, greetings Attorney Rina from Masbate. Thank you very much daw sa advice on the air. Actually, hindi naman siya, mga tips lang po ito. Para nakatatak po sa likod ng titulo kung nakasangla ang lupa na binibenta. Kung natubos na po ito at malinis na ang titulo, paano po ba malalaman ng buyer? Itatatak din po ba yun? Ay, cancellation of mortgage. Na? Tinatatak din po yun, yung cancellation. Kaya dapat yung release, no, certificate ng release ng mortgage, yun naman po idadalhin ninyo doon sa Registry of Deeds. Doon po yun, yung certificate mula doon sa isinanla niyo sa bangko, yung na-release na yung mortgage. So pupunta kayo sa bangko, yun ipipresenta ninyo at yung itatatakan na canceled na yung mortgage. So ibig sabihin, malinis na. Pag hindi pa po canceled mortgage, wag po ninyong bibilhin. Ayan. Dos Compañeras. Michael Bay and Chia Laron, magandang gabi sa inyo. Ricardo Sikam ng Halahala Rizal at Luningning Balubar, love mga attorneys Ray Pagdato, Edil Plensky sa May Cagayan de Oro. May question dito si Funeraria Santa Maria. Sabi niya, good evening po mga attorney. May binili po Funeraria talaga. Yo. Yun pa talaga pangalan niya? Ewan ko lang. Baka may binili po akong lupa, hulugan po. Buwan-buwan ang usapan, ang bayad po. Ibinigay sa akin harap ng kalsada. Ngayon, nagbago na ang may-ari. Sa halip na pahaba ang ginawa, pahalang na po ang sukat sa harap ng kalsada dahil may naghahabol daw po na pinsan. Ano ang dapat kong gawin, attorney? Hindi ko pa tapos bayaran. 8 buwan na po akong hulog. Sagutin natin sa pagbabalik pa niya. And of course, yung mga iba pa, may question dito, yung minor na pwede na bang hindi po pirma dahil pipirma naman lahat ng mga kapatid niya. At yung iba pang mga questions, si Kenneth Decker and si Mami Fe at si Jean De Asis. Sasagutin po namin ang inyong mga questions. Ilan po muna mga paalala. Again, tatanggap pa rin po kami ng inyong mga questions para sa ng inyong mga sagot para sa ating DZRH Malakas promo. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. We have a few minutes left. So sasagutin na po namin yung iba pang mga questions na nabitin. Attorney Cam. Ito nga sabi niya, no, may biniling lupa, hulugan, buwan na ng usapan ng bayad. Ibinigay sa akin harap nung kalsada, yung sa lote na binili siguro. Ngayon, nagbago ng may-ari sa halip na pahaba, ginawang pahalang na ang sukat sa harap ng kalsada dahil may naghahabol na pinsan. Anong dapat kong gawin? Hindi ko pa tapos bayaran, 8 buwan na po akong hulog. Ang tanong kasi, Panyera, ano ba yung usapan ninyo? Contract to sell ba ito? Kasi hindi pa buo, Panyera, hulog-hulugan Panyera. Tapos, ngayon, kung halimbawang ganito po kasi na may mga subdivide yung property, dapat clear po kung anong sinubdivide na property ang nasa inyo. Hindi po pwedeng mabago yun. Hindi kayo pwedeng bibili na, imagine mo, basta ano lang, 300 square meters, alin man dyan, bahala ka dyan. Diba? Hindi ganun. Dapat malinaw. Yes. Okay. Dos Compañeras. Ito si Annabel, sabi niya, halimbawa po, attorney na bibili ng property sa Mana. Sila naman po lahat payag sa bentahan. Bali yung isang anak ng original may-ari, 12 years old. Sabi po ng nanay, siya lang ang pipirma para sa bata. Inassure naman po ng ibang anak na walang magiging problema. Bayad din lahat ang tax at once mabayad kami, kaliwaan sa copy ng title. Okay na po ba yun? Okay. Problema po yun kasi later on, kapag of age na itong bata, no, at walang court approval yung bentahan ng property na yung kanyang share, maari po niyang ipa walang bisa
Kasi may say siya doon dapat pipirma din po siya doon. So ang gawin niyo po, yung nanay ay humingi siya ng authority mula sa korte na pinapayagan siya na mag-enter into contract on behalf doon sa bata at yun, na maibenta ang property. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Sabi dito, papaano po kung halimbawa meron pong nakatira na tenant, tapos hanggang next year pa po ang kanilang usapan. Pwede po bang kausapin yung tenant na bayaran na lang siya tapos para makalis na siya? So parang imbis na Pre-terminate. Oo, parang agahan yung termination ng contract. Maaari naman yung basta pumayag yung tenant. Pag hindi siya pumayag, wala sorry, kayong magagawa. sorry ka na lang po. Kailangan igalang po yung kanilang contract. Yes. Etong si Mami Fe, attorneys, sa due diligence, especially when buying unregistered land, dapat what department po ng government ang legal custodian ng official records? Okay. Kung tax declaration, kung unregistered, sana naman mayroong tax declaration kasi ba't naman kayo bibili nang wala man lang dokumento, no? So, kung tax declaration sa munisipyo o kaya sa city assessor's office, yun po yun. Now, when it comes to kung alienable and disposable, itong property na ito, you go to DNR. Yan. So, next, Attorney Cam. Okay na ako, Panyera. Okay, ihahabol ko si Kenneth Decker. Gusto ko pong ibenta yung property ng kapatid ko. Kaso hindi po niya napatransfer sa name niya ang property. Meron siyang deed of sale sa original owner. Ano po ang ipipresenta ko sa buyer? Yung deed of sale ng kapatid ko po at yung original owner and yung deed of sale from my sister to the new owner. Meron po ba yung penalty? Or okay lang po ba sa ganyan po? Ipapanotary ko po ang deed of sale na hawak ng kapatid ko for the original owner kasi hindi pa po notaryado, 7 years na po. Tsaka yun lang po ang ipinakita ko po sa buyer at sasabihin ko siya na posible, doble bentahan tax ang tawag doon. Pero patay na po ang original na may-ari. Ayan. Dos Compañeras. Napaka-complicated ng question niya, pero Attorney Cam, isa lang ang pinupunto niya. Several points, no? Yung kapatid niya ay ibibenta niya ang property ng kapatid niya. Pero yung property hindi nakapangalan sa kapatid niya dahil yung property ay nasa original owner pa, pero yung original owner patay na. At hindi notarized yung document, yung deed of sale between the original owner at yung kapatid niya. Napakahirap po nito. Unang-una, hindi ka maaaring magpanotaryo ng dokumento na patay na ang isa sa mga partido. No? Pangalawa, kung granting na notarized ito, yung tax purposes, dalawa ang capital gains tax nito. Kasi yung capital gains tax dun sa unang transaksyon at pangalawang transaksyon. So yun po and of course, yung DST, documentary stamp tax, na dapat din ring mabayaran. Dos Compañeras. Okay, yung kay Jean Diasis, Attorney Cam, tulungan mo ako. May binibili po kaming lupa along the highway po. Question po is ilang meters po ba dapat ang distance nito from the public highway? Kasi may widening po of roads. Sayang kung kukunin din lang ng gobyerno. Ayan ang binabanggit natin. Pag public highway, hanggang up to 60 meters. Medyo malaki-laki. Malaki ang kain nito, Attorney Cam. Kasi syempre, pag public highway, kailangan na ng mas malaking lugar dahil pati mga truck ay dumadaan doon. Ayan. So, yun po ang ating ito, si Art Pax na lang, Attorney Cam, sagutin mo. Last na lang. Nandiyan sa DZRH TV 4K live stream YouTube. Sige, ano bang sabi? Sinanla po ng lolo ko ang title ng lupa. Patay na po ang lolo at hindi po nagpakita ang pinagsanglaan. 10 years na po. Paano po ba ang dapat namin gawin para matituluhan o makuha namin ang titulo ng nasabing lupa? So sa Art Pax, hindi niya alam kung may titulo o wala. Diba, no? Ano gagawin kung mapatituluhan o kaya makuha? Hindi mo alam kung may titulo. I-check muna sa Registry of Deed kung nakatitle yung property o hindi. Diba? Yes. Naguguluhan ka? Paano ba namin kukunin yung titulo? Paano namin papatituluhan? Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung title doon. Tingnan po ninyo. Yes, double check muna. Double check muna. Pangalawa, kung halimbawa po ito ay lumagpas kasi, Attorney Cam, ang mortgage enforceable lang, yung mga terms and conditions of your mortgage enforceable lang ng 10 taon. Pagkatapos hindi mo na siya mai-enforce. Pero ibig sabihin din, pati yung sa pautang. Hindi mo kailangan bayaran pagka ganun. Pero bilang isang matinong tao, bayaran po ninyo. Kung totoo may utang. Ayan. Anyway,
Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attorney Cam, sa tanong na. Ano ang tawag sa annotation sa titulo ng lupa na nagsasabing sangkot ito sa kasong demandahan sa korte? Ayan. Kaso at demandahan sa court. Ang Eto unang na. winner, ako muna. Ang sagot pa niya Sige. ay Ang sagot ay notice of Lis lispendence. At ang unang winner natin, Attorney Cam, tamang sagot, kompleto, at tama ang spelling. Ang sagot niya ay notice of lispendence, si Milio Lopez. Congratulations! second winner natin, naka-like, follow, and share din siya. Notice of lispendence, Maria Celina Mercado. Congratulations! At syempre po marami pang mga questions pero hindi na natin nasagot. Yung mga tatanong lang kung pwede bang bilhin ang lupang nakaklowa, 20 years na daw. Yes, pwede na. 20 years na eh. 10 taon lang po ang restriction. Anyway, magsama-sama po ulit tayo bukas ang Tabayanan po ang susunod na programa. Ang programang Lunas. Okay? At nakasama niyo po tonight. Sorry sa mga hindi nasagot ng questions ha. Nakasama po ninyo tonight ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.